guys, welcome dito sa Resan Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Having you near me, holding you near me. Parang may pupuntahan ka. O may pinupuntahan ka ngayon. Maring may travel ka, may pupuntahan ka, or ready ka na umalis, may pupuntahan ka. Wait lang, pupuntahan na ako. Oh my God. Oh shit. May sasamahan ka o may pupuntahan ka. Ano yan? May pupuntahan ka. Four of Swords. May iniwasan ka. Hindi. May tinatalikuran ka. Nire-restrict mo yung sarili mo. May tinatalikuran ka. Kala ko may pupuntahan ka. Madami kasi meaning yan. Meron kang tinatalikuran, iniiwasan, ganun may tinatalikuran ka. I-restrict mo yung sarili mo, pinipigilan mo yung sarili mo, ayaw mong mag-take na action sa kanya, umiiwas ka, o gusto mo yung payapa yung isipan mo, ayaw mong gumawa ng aksyon sa kanya, sa person mo na yan. Or, nagpipigil ka sa sarili mo na may gagawin towards sa person mo. Hindi. Towards saan? Saan? Sa family mo? Towards sa family mo? Family mo. Towards sa family mo. Iniiwasan mo sila. Pinipigilan mo yung sarili mo. Nagpipigil ka. Tumatalikod ka sa kanila, sa family mo. Baka masama yung loob mo sa kanila, bakit gusto ko nilang pigilan. Pwede. Upright pa to. Tingnan ko. Gusto ko nilang pigilan sa kung ano yung magpapasaya sa'yo. That's why. Tinatalikuran mo sila. Kaya pala tinatalikuran yung dyan, Six of Swords. Para bang lumalayo yung loob mo pati sa kanila. Lumalayo din yung loob mo sa pamilya mo. Dahil gusto ka nilang pigilan sa happiness mo, sa alam mong magpapasaya sa'yo. Oh my gosh. Message ni Jesus Christ sa'yo. Using this deck, Love life. The basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better. So, yung love life mo daw ay mag-improve na yan. It's changing for the better. Ngayon daw ay it will be changing, which is now changing for the better. Yung basis ng question mo, ang katanungan mo ay napapaloob yung romantic life mo, which is now changing for the better. Ayan. Ano pa? Ang message sa'yo ni Jesus Christ. Tingnan natin. Baka siya pa rin yung nagagay dito eh. Ano kaya? Maging matapang ka daw na i-pursue. Kung ano yung maging fiery, maging matapang ka, maging fearless, na puntahan o i-pursue, ang dapat mo i-pursue, ang goal mo, o kung gusto mo makasama yung person mo, then why not, nagawin mo na ang plano mo, ang binabalak mo, ang plano mo. Kung may gusto kang gawin, gawin mo na. Suportado ka ni Jesus Christ. Suportado ka niya. Suportado ka ni Jesus Christ. Maging stable lahat yan. Suportado ka niya sa gagawin mo aksyon.
sa gagawin mo na to, kung ano man to, yung ipupurso mo, kung ano man tong plano mo. Mukhang may pupuntahan ka, mukhang may ipupurso ka, meron kang plano na binabalak, no? Napuntahan o gusto mong mag-travel sa ibang lugar o ibang bansa, o gusto mong lumipat na lang na ibang lugar para malayo sa pamilya mo, na kung kinokontrol ka nila, pinipigilan sa kung ano yung magpapasaya sa'yo, di ba? Ganon. Lalo kung ano, nasa tamang edad ka na din naman, no? Suportado ko daw ni Jesus Christ. So, ano pa? Ang go for it. Suportado ka ni Jesus Christ. Ano pa ang next na mangyayari sa'yo? O sa buhay mo? Upright kaya to. Yung 5 wands. In reverse. Mawala na daw tong, guys, yung mga nakipag-compete, nakipag-challenge sa'yo. Ano to, may mga nakipag-compete ba sa'yo? Hindi. May mga humaharang. May mga humaharang yan. May mga humaharang. Humaharang yan, guys. May mga humaharang. Mga humaharang yan sila. At mukhang gusto nilang magtagumpay, na hadlangan ka. Baka nagtagumpay nga silang hadlangan ka, baka ilang beses pa. Nagtagumpay ba silang hadlangan ka? Nagtagumpay silang hadlangan ka. Ano yung pamilya mo? Pamilya mo. Hadlangan ka sa magdadala sa'yo ng happiness, sa magpapasaya sa'yo. Nagtagumpay sila ng ilang beses ba? Oo, nagtagumpay sila ng ilang beses, guys, na hadlangan ka. Pamilya mo pala to, na gusto nila hadlangan, harangan, pigilan. Pamilya mo. Ayaw nilang maging masaya ka? Ganon? Bakit bitter sila? Pag masaya ka, ayaw nila. Bitter ata sila eh. Bakit, ang gusto ba nila malungkot ka? Oh my gosh, what a family is that? Na gusto nila malungkot ka. Ang gusto ba nila ay, baka mo isipin mo naman, sulsulan kita, no? Tinatanong ko lang dito, kasi pamilya mo yan eh. Kahit pa paano, pamilya mo pa rin yan, di ba? Bakit naman pagka magmukhang sulsulira ako dito, di ba? Pero mukhang mga kontrabida sa buhay mo ito, sa happiness mo, sa love life mo, yung pamilya mo. Dahil anong tingin nila, may kaagaw sila sa atensyon mo, sa mga binibigay mo sa kanila pagka kunwari, pag meron ka ng person, meron ka ng asawa, ganon. Oo, tama. Kaya ganon sila. Ayaw nila. Alam mo ba yun, na ganon sila? Alam mo palang ganon sila eh. Alam mo naman pala eh. Siyempre, manipulahin ka ng mga yan para pigilan ka kasi ay iniisip lang nila sarili nila. Self-interest, self-purposes. They're selfish. Hindi nila iniisip yung maging masaya ka din. Ang sa kanila yung doon mo ibuhos sa kanila, lahat. Na wala silang kahati. Wala kang ibang bibigyan ng atensyon or pera or anything. Kasi pagka nag-aasawa ka na, pwedeng kung meron kang person, no, at kung kunwari, kung maging masaya ka na, makasama mo na yung person mo, o makapag-asawa ka na, ganon, na doon ka maging masaya, maaaring yan ang pinipigilan nila na mangyari. Kung ano man yan, na magdadala sa'yo ng happiness, pinipigilan ka nila. At ilang beses sila natagumpay, guys, napigilan ka. Yung pamilya mo kasi, malaking influensya, napakalaking influensya ng pamilya, no? Sa isang tao, pag pamilya na. Madali ka nga mauto ng pamilya mo eh, di ba? Kahit sino. Kasi pamilya mo eh. Parang malambot yung pusong po pamilya mo. Madali kang maawa. Parang minsan nga magsakripisyo ka pa para sa pamilya mo. Mga ganun, di ba? Unahin mo pa nga sila minsan eh. Sino ang ganun sa pamilya? Pagdating sa pamilya nila, di ba?
Ay, kasi kunwari, pag mag-asawa ka, may kahati na sila sa atensyon at sa mga binibigay mo. Hindi na sa kanila lahat, kundi baka doon na sa mapapangasawa mo, ganun. O may kahati na sila, baka konti na lang ibigay mo sa kanila, ganun. Alam nga naman, hindi ka mag-asawa. Baka pagdating to sa iyong love life, pinipigilan nila. O kung saan man yan na magdadala sila ng happiness na maging masaya ka. Ay. Selfish. Selfish na klase ng mga tao yung ganun. Iniisip lang nila yung sarili nila. Paano ikaw? Di ba? Paano ka? Bakit pag nakita ba nila malungkot ka, masaya sila? Ay! Oh my gosh, what a family is that? Ganun silang klase ng pamilya. O sa bagay, may ganyan talaga. Kahit isa, dalawa sa pamilya minsan, no? May ganyan talaga. Ewan ko lang. O may mga ganyan talaga, may mga kontrabida talaga. Guys. Tapos, bibigyan mo pa, no? Tapos, kasi hindi mo sila matiis, no? Gusto mo maging masaya sila. Bibigyan mo sila ng mga regalo, kung ano pa, no? Minsan, pag may pasustento ka, sustentuhan mo pa nga eh. Bigyan mo pa ng pera eh, pagka walang-wala sila eh, di ba? Pero, may ganyang pamilya. Not all ay may ganyang pamilya, pero ayan eh, lumalabas yan. Yan ang lumalabas yan. Masaya sila pag nakikita ka nilang malungkot. O papayag ka ba niyan? Oh my gosh. Ano pa? Grabe. May ganyan talaga, guys. May ganyan talaga. Sino naka-experience yan? Alam mo ba na masaya sila pag malungkot ka? Yung pamilya mo na yan. Hindi mo alam na masaya sila pag malungkot ka. Ano yung nagre-rejoice sila pag malungkot ka? Pero hindi nga lang nila siguro sinasabi o pinapakita sa'yo. Ay, para bang na ano ko na nakikita ko sa ano ko, parang parang I see, no, na parang, alam yung mga kontrabida, kahit pamilya mo, yung masaya sila, na parang nakangiti pagka malungkot ka. Yung parang ganun ba? Ganun ba sila yung pamilya mo? Ganun nga sila. Oh my gosh, toxic. Ito, general reading to, collective reading ha. Hindi po lahat ay makaka-resonate. Depende lang kung maka-resonate, related kayo dyan. O kay sa inyong reading, o kayo ang nakuha ng reading, di ba? Ganun lang naman yun eh. Ay. Oh my gosh. Ano ba yung pamilya mo na yan? Baka isa sa pamilya mo, dalawa? Tatlo? Ilang pamilya mo ba yan? Yung umahadlang sa iyo sa happiness mo? Madami? Madami oh. Umahadlang sila sa happiness mo. So kung ano yung magpapasaya sa iyo. Madami sila. Siguro, sige ka, bigay sa kanila. Hanggang sa nasanay na, gusto nila, doon mo na ibuhos sa kanila. Suporta sa kanila. Sa kanila mo na ibigay. Ayaw nilang, for sure, ayaw kanilang pasawahin. Ayaw nilang magkaroon sila ng kahati sa kung ano yung binibigay mo sa kanila eh. O kaya ay mawalan talaga sila pagka meron ka ng asawa. O kung magkano na ibigay mo, iabot mo sa kanila. Pero pag matanda na, kunwari hindi na makapaghanap buhay guys, no? At kunwari ay mga uugod-ugod na, hindi na makapaghanap buhay. Ba't naman hindi mo sustentuhan, no? Kung meron naman, di ba? Sakim. Lumalabas na sakim. Sakim yung pamilya mo. Pwedeng reversal to. Pwedeng sa person yun na energy to. Pwedeng sa inyo din, no?
Ay, meron bang mademonyo tong pamilya mo na to? Na umarang sa'yo? May mga demonyo yun. Mga demonyo sa katawan. May demonyo sa katawan talaga, guys. Yung pamilya mo na yan. That's why ganyan sila. Parang napaka-toxic niyan. Napaka-selfish, napaka-sakim. Ganun ba? Oh my gosh. At mahirap yung ganyan kasi pagtanda mo, kung wala kang anak, kung wala kang asawa, at ganyan yung ugali ng pamilya mo, madami na nangyayari dyan na ganyan, no? Na pagka kumikita ka na masagana, may mga ganyan na nangyayari kahit saan. At sustento ka ng sustento sa pamilya pag once na nawalan ka na, no? Iba na yung trato nila sa'yo. Kasi hindi ka na nagpapagbigay sa kanila eh. Na binibigay mo dati. Iba na. Ang malaga sa kanila yung may makuha, may makuha, may makuha. Ganun. Wow. Parang may naisip lang ako na ganun. Hindi malayo sa akin. Charot. Yung pagka bilangan na, no? Bilangan. Diba? Mahirap yung ganun. Tapos yung mag-expect ka pa. Mag-expect ka na mabuti din yung iganti nila sa'yo. Nako, huwag ka na mag-expect. Kunwari ay may pamangkin ka, no? Na pinaaral mo. Huwag ka na mag-expect na tutulungan ka niyan once na siya ang maasahan mo na tutulungan ka niya, na tanawin niya na utang na loob yung paggastos mo sa kanya sa pagpaaral, kunwari mga ganon. Huwag mo na expect yun yung gagantihan ka niya ng ganon, no, na tanawin niya yung utang na loob niya sa'yo. Huwag na, kasi malabo yun eh. May mga tao na pagkatapos kanilang pakinabangan, basura ka na pag wala na sila makuha sa'yo. Kahit pamilya mo pa yan, may mga ganyan talaga eh. Ganyan dito ang realidad sa mundo to. Maliban lang kung mga empathetic, maawain, marunong tumanaw ng utang na loob. Pero actually guys, yung mga tao empathetic, yung marunong tumanaw ng utang na loob, at na-appreciate at talagang marunong tumanaw ng utang na loob nung tawagin ganun, na ganun, ay hindi ka pababayaan nun. Pero madalang yung ganun. No? At kadalasan ng mga ganong tao, yan pa yung hindi tinutulungan, ayaw tulungan, pero sila pa yung mabubuti yung kalooban na marunong pang tumanaw ng utang na loob. Yung matinulungan nila na gusto nilang tulungan ay walang pakialam sa kanila. Ganyan dito sa mundo eh. Baliktad eh. Pero ganyan talagang buhay, di ba? Pag kung naka-experience man kayo ng ganun, kaya kung tutulong man kayo, wag na kayo mag-expect na yung tanawin nilang utang na loob, na gantihan kayo ng, kunwari ay alagaan kayo paglaki nyo, kung mga pamangkin nyo, yung ganun, na walang bayad, ay wag na kayo mag-expect ng ganun. Kunwari kahit pinag-aral nyo pa yan, na sila ang sustento sa inyo, pag tumanda na kayo, ay wag nyo na-expect yun, malabo yun, lalo sa panahon ngayon. Kailangan may pera kayo, may ipon kayo, yun. Magagawan pa sila na magbantay sa'yo at mag-alaga sa'yo. Yun. Ganon kasi dito sa mundong to. Maliban lang kung may mga empathetic na tao. Yun nga iba, sarili nilang anak eh, nagagawa nila yung magulang nila na, sus, itaboy. O diba may mga nangyayaring ganyan? Meron sa mga balitang ganyan. Grabe. Walang awa yung iba guys. Yan yung mga tao walang empathy. Ngayon kung yan ang asahan mo, kunwari kung sumustento ka sa pamangkin mo, okay lang kung anak mo. Kasi obligasyon mo yung anak mo. Intindihin ka mo ng anak mo pag tanda mo. Hindi. Ay okay lang. At least obligasyon mo naman sa anak mo, di ba? Pero kung pamangkin mo, tulong mo na lang talaga yan eh. At kung mga kapatid mo, tulong mo na lang talaga kung paaralin mo sila eh. Pero huwag ka na mag-expect na tanawin nilang utang na loob yan. Na kargo ka nila pagtanda mo. Di ba?
Kung anak mo na napalaki mo na maayos at mahal ka nila, ay hindi ka pababayaan. Talagang sustentuhan ka pa nila, di ba? Pero kung mapamangkin lang, ay hindi mo maasahan, guys. Kaya maganda talaga may sarili kang pamilya. Yan. Ayun nga lang na nakikita ka na lang masaya ka Ayaw nila Bitter sila O pag nakikita ka nila malungkot, masaya sila. O ano bang klase ng pamilya? Traidor. Traidor. Ano ang tawag niyo? O hindi traidor, ano? Santo? Santo ba yan? Traidor yan. Demonyo nga, may demonyo kasi yan sa katawan nila, hindi mo sila maasahan. Baka kawawain ka lang naman yan pag hindi ka na kumikita ng pera. Pag wala ka nang maibigay sa kanila, kawawa ka. Kahit sabihin mo kadugo mo yan, kahit pamilya mo pa yan. Oh my gosh. Mahututan ka lang nila. Diyos mio. Ayaw pa nilang makita ka nga na masaya ka. Ano pa kaya bitter sila pag nakikita nilang masaya ka. Ay, nako, kasi may mga demonyo yan sila. Bagay yan, pabinditahan mo. Pabinditahan. Ano kaya? Exercise. Ipa-exercise mo yung pamilya mo. Ano po ba yan, Lord Jesus Christ, yung pamilya niyan? Matanggal ba yung mga demonyo dyan sa pamilya ng tao na yan? Tatanggal naman daw yan. Mukhang maraming demonyo. Maraming demonyo. Ay, hindi naman. Marami sila na may mga demonyo. Mukhang marami sila na may demonyo sa katawan. Kasi marami yan sila Mukhang marami sila. May demonyo. Marami nga. Marami talaga, no? Papakawalan mo ba yung pamilya niyan? Paalisin mo ba yung mga demonyo sa pamilya niyan, Lord Jesus Christ? Para tumino yung utak, paalisin niya daw yan sa pamilya mo. Kasi kahit pa paano, pamilya mo pa rin naman yan. May mga demonyo nga lang sumapi dyan. May mga demonyo sila. Baka gumagawa yan sila ng witchcraft or kung kaya may mga demonyo sa kanila. Baka gumagawa sila ng witchcraft ba or mga sa kalingwa. Mga ganyan. Kaya siguro may demonyo sa kanila, sa katawan nila. Instead, the Holy Spirit ay demonyo ay nasa katawan nila kasi baka gumagawa ng witchcraft yung pamilya mo na yan. That's why. Oh my gosh. Ano yun yung body mo energy? Maging okay na din yung love life mo yan. King of Water. Emotional ka. Kasi yun ang gusto nila masaya sila pag nakikita ka nilang malungkot. Yan, kaya emotional ka ngayon. Kaya, i-pursue mo daw. Go for it. Kung ano man yung plano mo yung gusto mong gawin, i-pursue. O puntahan, lugar, o person, o kung ano man. Maging brave ka, supportado ka ng Jesus Christ. Ayan. Hindi ka maging unstable. Kasi clarified by 9 of Pentacles, maging komportable ka, maging masaya ka, maging stable. Okay. King of Water. Baka may goal ka, pangarap. Maybe your person. Kung plano mo na puntahan siya o ano. Or kung ano man yan, baka goal mo, career mo na i-pursue. Gusto mo pumunta sa ibang lugar na lang para malayo ka sa pamilya mo, talikuran mo lang sila kasi mga ganun sila. Emotional ka. Magkakasakit ka lang sa puso dyan sa pamilya mo na yun. May mga demonyo yan sila sa katawan. May mga sapi yan sila, guys. Sa akin, doon sa amin. Kasi panay away doon, si Lilo. Kasi parang may mga demonyo din sa tawa yung pamilya ko doon Para bang may pagkakontrabida ba. Walang ibang pag-initan kundi pamilya nila. Parang may mga demonyo ganyan, may mga demonyo sa katawan. Tapos,
lalo yung isa kong tiyahin at yung asawa niya, panay sila away. Parang halata talaga may demonyo talaga nagpapaaway sa kanilang dalawa, guys. Ganun yung may mga demonyo. Naisip-isip ko noon, aalis talaga ako dito, ayaw ko dito. Sa isip-isip ko, magulo. Kasi may mga demonyo yan nagpapaaway. Nung kahit ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng away, no? Ay, naku. Umiiral yung, yung, alam yung pagkasakim, yung mga ganun minsan, no? Umiiral yung inggit-inggit, kahit pamilya, kainggitan ba, naku. Hindi maganda. Ang gusto ay siya yung angat, the best, aba. At ingud-ngud ka sa baba, wow! Hindi talaga maganda pagka mga ganun yung nasa paligid mo. Kasi, mahirap umasinso sa mga ganung lugar na may mga ganyan sa paligid. So, sa mga naka-resonate, now you know. Sa mga naka-relate, now you know. Ano pa? Ang next na mangyayari sa'yo, hindi ka na magja-juggling pa. Kung ginagawan ka nila ng witchcraft ng pamilya mo para pigilan ka, gawin mo yung pangontra dyan sa witchcraft, sa kulam. Try mo lang, wala namang masamain. Yung sa garapon, lagyan mo ng mga pako at mga matatalas like buti na basag, no? Haluin mo ng pako ng mga kalawangin ng pako ba? Yung mga hindi na ginagamit, yung mga binunot sa mga sa mga pako, mga matutulis ba? Pako, perdible, mga karayong, mga ganun ba? At mga basag-basag na bote. Lagay mo sa bote, sa grapon. Tapos, lagyan mo ng ihi mo. Sa akin, pinuno ko ng ihi ko. Pero kalahati lang ng bote yung hanggang kalahati lang ng bote yung mga pako at mga basag-basag na mga bote ba. Pasok mo yung loob ng bote, tapos lagyan mo ng ihi mo yan. Tapos ibaon mo. Ang visa niya 1 year. Hindi ka na matatabla ng mga witchcraft, kulam, barang, at mga ano pa. Ayan. Parang hindi mapaniwalaan ng mga hindi ganun ang family nila, pero merong ganyang pamilya, guys. Hindi lahat ng klase ng pamilya ay mabait at mabuti sa pamilya nila. Meron talaga minsan na pamilya na ganyan, kasi meron talaga ako nagsasabi niya na merong ganyan. Ayaw nilang maging masaya ka. Yung ganon, bitter sila pag masaya ka. Makikita mo sa ekspresyon ng mukha nila pag masaya ka, ayaw nila, bitter sila. Pagka malungkot ka, masaya sila. Parang nagre-rejoice sila. Pero hindi mo daw nalata yun na nagre-rejoice sila. Baka hindi naman nila pinapakita yun sa'yo. Lalo na kung may binibigay ka sa kanila. Lalo kung ikaw nagsusustento pati sa kanila. Kung madami kang binibigay sa kanila. Traidor yan ang klase ng pamilya yung ganyan. Hindi ka dapat mag-rely na, hindi ka dapat umasa dyan na mamahalin ka nila o yung maging tunay sila, yung mag-care sila sa'yo. Hindi, walang care yun sa'yo. Selfish yan sila, selfish. Hindi sa sinisiraan ko lumalabas kasi dito kung sino lang naman na makaresonate kayo sa so yan. Hindi ka na magja-juggling pa yung magdadalawang isip na i-pursue mo yung kung ano yung gagawin mo, kung ano yung gusto mo i-pursue o i-achieve na goal o kung ano man yan, yung pupuntahan mo, may pupuntahan ka. Hindi ka na magdadalawang isip pa. Go for it. Suportado kang Jesus Christ. Ano pa? Huwag ka mag-stay dyan. Mas maganda lumayo ka dyan kasi ayaw nilang maging masaya ka. Masaya sila pagka malungkot ka. Kaya lumayo ka sa pamilya na yan. Kahit pamilya mo pa yan, kahit kadugo mo pa. Kasi it's not good for you. Tatraidorin ka lang nila. Yan ang lumalabas dito sa reading na to Ito naman ay general and collective reading, no? Kung sino lang makaresonate, kung sino lang makarelate. Kaysa, hindi sa sinisiraan ko Iba-iba po kasi ang
dinadanas ng bawat tao. Depende sa pamilya yan, no? So, ganun. Na meron kayo. Okay? So, ayan. Emotional ka nga eh. Or, maybe na deeply in love ka sa person mo. Pwede din. Pero emotional yung mga ganito. Understanding ka, empathetic, mga ganyan ba? Or, pwedeng emotional ka talaga ngayon. Or, naging sensitive ka. Ano ba tong happiness mo na to? Na alam mo maging happy ka na kontra sila. Yung pamilya mo. Na alam mo na kontra sila or dinadirect ka nila na ayaw nila sa person mo na yan o kung ano man yan. Ano tong magdadala sila ng happiness? Love life? Yes, love life. Ayaw nila, bitter sila kasi nga may kahati sila sa kung ano yung binibigay mo sa kanila. O baka dun mo na ibuhos lahat. Ayaw nila. Kasi selfish ka sila. Umiiral yung selfishness nila. Mahalaga sa kanila yung may makuha sila, mahita, may mahuthut, maganon. Sa kanila may ibigay. Ganon. Paano ka? Buti sana kung nagkikare sa'yo, wala eh. Masaya pa nga pagka malungkot ka eh. Bitter pag masaya ka. O diba? Ano klase ng pamilya yan? Demonyo nga. May demonyo kasi katawan nila eh. Love life mo, ayaw na lang maging masaya ka sa love life mo. Ayaw na lang magkatuluyan ka ng person mo. Ayaw na lang magkaroon ka ng asawa, for sure. Nabubuo ka ng sarili mong pamilya, bagay na lumayo kayo. Bisitahin mo na lang sila. Kasi kahit pa paano pamilya mo pa naman. It's a dangerous family, pag ganyan yung pamilya mo. Pero meron talaga yan. Ako na mismo lang sasabi. Ayoko na masalita na marami tungkol sa mga ganyan. Minsan pamilya mo pa nga, sila sisira sa'yo. Siraan ka nila, gagawin ka pa nga nila ng kwento eh. Diba? May ganyan ka-cold na family. May ganyan na ka-evil na pamilya. Sa pamilya nila, sa kadugo nila. Kasi umiiral yung selfishness, greediness, and their desire for control and power. And lalo kung may demonyos katawan yan, tuwan-tuwa yan sila sa kung may nahirapan, kung may nasasaktan, kung may malungkot. That's why ganyan sila kasi may demonyos katawan. Ano ang energy ng person mo na gusto mo makasama o mapangasawa? 8 of Cups. May nilalayuan din to. O may gusto siyang layuan. May gusto siyang layuan. Yes, may gusto siyang layuan. Yung maybe it's a place or a person na maybe it's a place. Place ba itong gusto yung layuan ng person mo? Pwedeng pamilya din, pamilya. Pamilya din yung gusto niyang layuan. Pamilya. Oo. Lumayo na kayo sa pamilya nyo. Baka toxic din yung pamilya niya. Gusto niyang layuan, talikuran. Ayun, magsama na lang kayong dalawa. At mamuhay ng payapa at masaya. At mamuhay kayo ng abundante, malayo sa mga toxic sa buhay ninyo. Worst din kasi sariling pamilya, no? Sila yung gustong hihila o mangruwen o ayaw ko din ng ganun, guys. Ayaw ko ng ganun. Hindi ako tatagal sa mga ganong klase ng yung magstay sa ganun na pamilya. Ayaw ko din eh. Kasi
Ang gusto ko peaceful yung environment ko, yung paligid ko, yung buhay ko. Ayaw ko ng ano din, ng mga ganun. Na may mga toxic, na may kontrabida. Tapos pamilya mo pa. Di ba? Nako. Ako ayaw ko din ng ganun eh. May mga demonyo kasi yan sila sa katawan. Yung pamilya mo. Sana naka-resonate dito, sana naka-relate ha. Baka may sabihin ng iba, sinisiraan ko yung pamilya nyo. Merong pamilya na nagtutulungan sa kahit na sa paggawa pa nga ng kasamaan eh. Nagtutulungan pa sila. Merong pamilya na nagsisiraan. Grabe. Meron yung inggit, minsan. Oh. Gusto nila sila angat, iingud-ngud ka pababa. Na-experience yon sa mga naka-experience lang. Pero kung wala, hindi nyo na-experience, then that's good. Mabubuti yung pamilya nyo. Pag nagkaroon ng communication sa inyo ng person mo na to, or pag nagkasundo kayong dalawa na magsama, sasama agad to sa'yo. Oo, sasama siya agad. Lalo na't mukhang defensive itong person mo ngayon. Saan? Sa ibang tao? Sa ibang tao. Defensive siya sa ibang tao ngayon. Maybe sa family niya o sa ibang tao na gusto niya ding umalis. Umalis. Yes, na gusto niya ding umalis para tahimik yung isipan niya. Para makarecover na siya. No, para mamuhay na siya ng, alam yung masarap yung tulog niya paggabi. Tsaka mahimbing yung tulog niya paggabi na wala siyang problema. Peaceful yung isipan niya. Yan, ganon. So, yan. Anong feeling sa person mo na to? Sa'yo ngayon? Para bang hindi balance, kinakabahan, kabado, hindi relaxed. Ano pang feeling sa person mo na 8 of Cups na yan sa'yo ngayon? Yan ang kanyang energy. Naklaruhan siya. Na gusto niyang, kasi dalawa may pusa at yan, na gusto niyang sumama sa'yo. Yes, na gusto niyang sumama sa'yo. Yes, na gusto niya sumama sa'yo, na kung yayain mo siya, na magsama na kayo at bubuo ng pamilya, to walk on a journey together, yung ganon, sasama yan sa'yo. Naklaruan na siya na sasama siya sa'yo. Ayan. Wag lang kayong bumalik sa, alam yung toxic at alam yung hindi masaya pag masaya kayo. Alam yung bitter pag masaya kayo, na ayaw nilang maging masaya kayo kasi they will try to ruin your relationship. Na lang gusto nila nakikita kayong malungkot. O diba? Kaya yan ang dapat na iwasan mo tayong mga evil. Kahit minsan sabihin mo pang pamilya mo kung evil, gagawin ang lahat na i-harm ka lang, na gumagawa ng mga scheme, deceit para maging malungkot ka, para hindi ka na maging masaya sa buhay. Ano yun? Parang in prison ka nun, no? Parang nagiging ano ka na nun para kang tawag dito, may term dun para kang biktima. Meron pang term, di ko lang maano sumasakit kasi yung ulo ko. Nabasa kasi ng ulan. Kahapon. So, ayan. Lalo na kung nadurusa itong person mo ngayon, ay mas pipiliin niya. Kung nahirapan siya financially, or nahirapan siya sa buhay niya, no?
or kung may left out in the cold dito sa person mo, sasama yan sa'yo. Or kung labas naman siya, parang hindi siya tinuturing na pamilya ng pamilya niya. Merong ganyan na parang hindi pamilya ang turing ng pamilya nila sa kanila. May ganyan. Ayaw ko na example guys kasi magmukha namang ayaw ko na sampulan sa kung ano man yung alam ko, no? Kasi syempre bakit naman yun, no? Na-example ko pa yun. Isipin niya, sinisiraan ko. May ganon, no, na pamilya na parang ituring ka na outside ka sa pamilya na yan. Baka ganon, no, na parang outside o labas siya sa pamilya na yan. Ganon yung trato sa kanya. Pwedeng ganon. O na-left out in the cold tong person na to. In a relationship. Kaya klaro sa kanya na sasama siya sa'yo. Ganon. Or kung nahirapan yan siya. 3 of Wands. Parang yun ang inaantay niya. Ang magsama kayong dalawa. Ang magkita kayong dalawa. Hindi. Maging positive na yung next na mangyayari sa inyo. Hindi. Hindi ang magsama kayong dalawa, hindi. Instead, ito yung clue, the moon, na magkaharap na kayong dalawa. Yung magkaharap na kayong dalawa, guys. Yun ang inantay niya, magkaharap na kayong dalawa. Face to face. Ang magkaharap na kayong dalawa. Yun. O magkita, no? O basta magkaharap na kayong dalawa. Kasi mukhang may magkaharap na. Ayun, malaking pusa. Maliit na pusa. Ganun. Ang magkaharap na kayong dalawa. At ano pa ang inaantay ng person mo na to? Ang magkaroon ng stability sa inyo, ang magsama na kayo, ang makapili nyo ng isa't isa, yung maging secured na kayo, at magsama na kayo sa isang bahay, na mamuhay ka ng stable, secured, no? Kung binigay mo dun sa pamilya mo, sinustinto mo dun sa mga traidor mo lang pamilya, kung kinip mo yan para sa pagtanda mo, sarili mo, kung gano'n lang din naman ang pamilya mo na traidor ka, tatraidorin ka o tinatraidor ka, na ayaw na maging masaya ka, parang hindi na matawag na pamilya yan. Parang mademonyo, kasi may demonyo naman talaga eh. Kung kinip mo na lang yan para sa future mo, para sa pagtanda mo, at para sa magiging anak mo, o kung may anak ka, di ba? Pwede din naman na tulungan mo sila o sustentuhan mo, pero huwag mo iubos-ubos, ibigay lahat. Kasi syempre may sarili ka din, oh. At pag tumanda ka, paano ka, di ba? Oh. Buti sana kung mahal ka nila, kung nagki-care sila sa'yo. Kaso hindi eh. Halata ng sarili, hindi talaga sila nagki-care sa'yo. Ayaw nila maging masaya ka eh. Ang gusto nila malungkot ka, masaya sila pag malungkot ka. Wow, anong klase? Oh? Ganong klase ng pamilya ang meron ka. Oh. Ewan ko na kung may matino is pamilya mo. Baka meron pa naman. 1, 2, 3 siguro. Baka meron pa. Ewan ko lang. Kasi madami daw ang kontrabida. Daming gustong madlang sa happiness mo. Na pamilya mo pa. 7 of Wands. Na yung hindi na kayo yung defensive. Hindi nyo na nire-resist yung connection yun. So that you will be together. Magkaroon ng stability sa inyo. So that magsama na kayong dalawa. So yan. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo? The Emperor. Upright by Emperor na yan. Uy, Emperor. And the Wheel of Fortune. Gusto niya sortihin na mapangasawa ka. Oh, at ang magsama kayo sa isang bayan, may bahay dito.
Gusto niyang swertihin na magsama na kayo sa isang bahay o mapangasawa ka, ganun ba? Oh, at ang ma-release na yung baggage, kung mayroong mga baggage, negativity na sinend sa inyo, kung ano man yan, resentment, wala na yan. Sa iyo man o sa kanya, or both of you, wala na yung mga baggage na yun nagpapatagal na para magsama kayong dalawa sa isang bahay. At attracted daw yan siya sa'yo, passionate siya sa'yo. Nakarecover na yan siya. Kung nasaktan man siya, nakarecover na siya. At mukhang nakapag-forgive na din. Nakapag-forgive na siya kung nasaktan man siya. Ganon. Ready na siya for a new beginning. Pati. Oh, ready na siya for a new beginning with you. Na mamuhay ng wini-wish ang buhay. Ang magsama kayo, ang makasama niyo isa't isa sa journey. No? Ayan. At, ayun o, magsama na kayo sa isang bahay. Ayan. Huwag na kayong tumira dun sa pamilya mo, o sa pamilya ng person mo. They will try to ruin your relationship. Susulan ka niya ng pamilya mo, o kaya person mo ang susulan nila kasi ayaw nila eh. Ayaw nilang may asawa ka eh. Ayaw nilang maging masaya ka eh. Alam nila magdadala ng happiness yun sa'yo. Ay, di ba ayaw nila maging masaya ka? So, huwag na kayo dun. Sa pamilya mo, sa pamilya ng person mo, mas maganda bumukod kayo at malayo sa kanila ang bahay ninyo. Para mamuhay pati kayo ng tahimik. Kasi yung pamilya mo, o yung pamilya pati ng person mo, baka may mga demonyo din yung pamilya ng person mo sa katawan nila. Lalo na itong pamilya mo, may mga demonyo sa katawan yan. That's why ganyan, very toxic sila. So yan guys, ito na lamang for collective word.